Hello mga karelasyon. Nakakalito ang mixed signals. Aminin natin, di ba? Yung minsan, ang sweet-sweet niya sa'yo. Pero minsan, parang wala siyang pakialam. Napapaisip ka tuloy kung may gusto nga ba siya. O kaya, baka assuming ka lang. So ngayong araw, aalamin natin ang mga signs na natatakot lang siyang umamin. Pero ang totoo, gustong-gusto ka talaga niya. Kaya kung nakaka-relate ka, manood ka. Number 1, ito yung the stare and flare. So ito yung literal na lagi mo siyang nahuhuli, na nakatingin sa iyo. Pero kapag tumingin ka na, bigla siyang titingin sa iba or umiiwas na. Bakit ganoon? Dahil ang mata ay hindi marunong magsinungaling. Kapag gusto ka ng isang tao, magnet ang paningin niya sa iyo. Pero dahil takot siyang malaman mo, dadaanin niya sa iwas tingin na teknik. Kaya kapag nahuhuli mo siyang madalas nakatingin sa iyo, sign yan na ikaw ang sentro ng mundo niya. Ayaw lang niya itong mabisto. Number 2, biglang nagiging awkward o clumsy. Yung parang naging syunga-syunga siya. Yung sobrang nagiging clumsy kapag nandyan ka malapit sa kanya. Kapag lagi mong napapansin na kapag nandyan ka, bigla siyang nauutal, nabubulol, o kaya naman ay natatapon ang mga bagay na malapit sa kanya. Ayon sa psychology, kapag gusto mo ang isang tao, tumataas ang cortisol o stress hormone dahil sa kaba, nervyos. Ang utak niya ay nag-o-overdrive para ma-impress sa'yo. Kaya sa huli, nagiging awkward siya. Kung cool siya sa ibang tao, pero dahil sa sobrang nervyos sa iyo, yon ay dahil sobrang lakas tama siya sa iyo. Kaya siya nagiging ganyang kumilos. Number 3, high engagement sa social media mo. Ito na yata ang usong-uso ngayon. Siya ang laging first responder sa mga SOCMED accounts mo. Ikaw ang top priority sa feed niya. Pag nag-post ka ng story, naka-view agad siya. Pag nag-change ka ng profile picture, naka-heart react agad-agad. Hindi man siya laging nagko-comment, pero alam mong laging nakabantay, laging nakasubaybay sa mga bago mong inilalabas sa SOCMED. Ito ang paraan niya para manatiling konektado sa iyo nang hindi mo namamalayan. Mga simpleng galawan niya, para siyang isang silent supporter na palihim na nag-aabang sa bawat galaw mo sa social media. Number 4, ito yung jealousy o yung nagseselos kahit wala pa naman siyang karapatan, di ba? Ang silent jealousy, mapapansin mo na biglang nag-iiba ang mood niya kapag may ikinukwento kang ibang tao o kapag may lumalapit sa iyo na iba, bigla siyang nagiging tahimik o kaya naman ay nagbibigay ng sarcastic na hirit tungkol sa taong yun.
takot siyang umamin kaya hindi niya maipakita ang selos niya ng direktahan sa iyo. Pero ang mukha niya ay masamang-masama na ang timpla. Bad mood, ika nga. Kung magkaibigan lang kayo at ang turingan ay kaibigan, matutuwa siya sa mga ganyan. Pero kapag type ka niya, gusto ka niya, may nararamdaman siya sa iyo, masakit para sa kanya na makitang may ibang pumoporma, umaaligid-aligid sa teritoryo niya. Number 5, ito yung naghahanap ng dahilan para mag-stay. Yung laging naghahanap siya ng paraan para mas humaba ang pag-uusap ninyo. Mapapansin mo yan sa mga chat. Kahit tapos na ang usapan, magtatanong pa siya ng bago. O kaya naman, kapag magkasama kayo, hahanap siya ng dahilan para hindi muna kayo maghiwalay. Ayaw niyang matapos ang sandali na kasama ka dahil doon lang niya nararamdaman na sa kanya ka, na kayo lang dalawa. Ang bawat minutong nakukuha niya sa iyo ay sobrang big deal para sa puso niyang takot umamin. Number 6, the super memory. O ito yung naaalala niya ang mga detalye mo. Pati yung mga hindi mo akalain na mga bagay ay naaalala niya. Yung mga bagay na kahit nakakalimutan mo na pero siya hindi. Bakit ito nangyayari? Alam nyo, kapag gusto ka ng isang tao, ang bawat salita mo ay parang ginto sa pandinig niya. Hindi lang siya nakikinig. Ang bawat binibigkas mo ay treasure sa kanya. Ang bawat detalye, dahil mahalaga ka sa kanya, ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang taong walang gusto sa iyo, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pero siya, daig pa ang isang diary na punong-puno ng mga alaala mo o mga bagay na tungkol sa'yo. Number 7, the protective instinct. O ito yung laging nakarescue sa'yo. Napapansin mo ba na palagi siyang present kapag may kailangan ka? Hindi mo hinihingi, pero nandyan siya agad-agad. Yung nag-aalok siya ng tulong. Kapag may sira na gamit mo, andyan siya para ayusin. Kapag masama ang loob mo, nakikinig siya. Ang taong natatakot umamin ay ginagamit ang serbisyo niya, pagtulong niya para maipakita ang pagmamahal niya nang hindi siya naglalabas ng verbal o pananalita. Gusto niyang maramdaman mo na safe ka sa kanya at maaasahan mo siya. Para sa kanya, ang pagtulong sa iyo ay ang kanyang hidden love language. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam. Madalas, ito ay dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa iyo na ayaw niyang sumugal at matalo. Pero tandaan mo, hindi habang buhay ay pwedeng magtago sa anino.